naman kung saan ang impormasyon ang nagiging gabay sa kaligtasan at kalusugan ng bawat Pilipino na nanatiling mahalagang haligi ang ating media. Kamakailan, kinilala ang kanilang dedikasyon sa isinasagawang PHA Media Awards 2025, isang pagdiriwang na nagbibigay pugay sa mga periodistang patuloy na nagsisilbi para sa mga mas malusog na sambayanan. Panoorin natin to. Sa patuloy na laban ng bansa kontra cardiovascular diseases, ang leading cause of death sa Pilipinas, isang mahalagang pagkilala ang isinagawa ngayong taon ng Philippine Heart Association sa kanilang PHA Media Awards 2025. Dito, ginawaran ng PHA ang mga media organization na naging katuwang nila sa pagpapalaganap ng tama, tumpak at responsabling impormasyon tungkol sa kalusugan ng puso. Isa ang Rise and Shine Pilipinas sa kinilala bilang isa sa mga programang naging kaagapay ng PHA sa pagpapalaganap ng heart health awareness sa milyon-milyong Pilipino. Every morning, meron tayong segment na say nito. No? Nasanay na tayo na nag-i-interview tayo ng mga eksperto pagdating sa kalusugan. And to be recognized na nagiging malaki pala yung pakinabang nito sa ating mga kababayan, malaking karangalan para sa amin. Siyempre nagpapasalamat tayo sa Philippine Heart Association sa pagkilalang ito. Yung mga diskusyon natin sa Rise and Shine Pilipinas, kasama yung mga experts. Yung may mahikayat lamang tayo na after nung discussion na yun, may makapakonsulta sa doktor, maging mas healthy ang kanilang habits. Malaking bagay na yon. Ibig sabihin nagiging epektibo yung ating mga diskusyon. Ibinida rin ng PHA ang kanilang mga bagong programa at mas pinatibay na plano upang mapababa ang bilang ng mga namamatay sa cardiovascular diseases sa bansa. Mula nang ito'y itatag noong 1952, nanatiling matatag ang PHA sa kanilang misyon. Everyone deserves a healthy heart and a healthy life dahil para sa kanila, ang malusog na puso ay susi para ma-enjoy natin ang maliliit na ligaya sa buhay. Thank you for this opportunity to share the PHA's programs. Marami tayong advocacies and programs sa PHA, no? Isa na dito ang ating CPR, yung ating cardiopulmonary station sa mga pasyenteng nagka-cardiac arrest. So each of the chapters, meron tayong program, yung hands-only CPR, wherein tinuturuan natin yung mga bystander, yung mga laymen, kung paano mag-CPR, no? Sa pagtatapos ng seremonyang ito, muling ipinaalala ng Philippine Heart Association ang kanilang malinaw at matatag na panawagan, ang patuloy na pagkilos para sa isang bansa na inuuna ang kalusugan ng puso. Dahil sa bagong Pilipinas, ang bawat buhay ay mahalaga.